mission namin doon sa ano lang, blocking. Ngayon, kasi isang batalyon yan eh. Tatlong kumpay yan. Nung pumunta kami doon, ang mission namin blocking. Ngayon, ang main mission namin doon i-assault doon sa barangay. Ngayon, ginawa kaming main effort. Kasi kami yung nakakaalam doon, kasi kami yung sanay doon sa terrain. Ngayon, habang nilapitan namin mga 300 meters. Pero bundok yun? Hindi bundok eh. Medyo lang bundok kasi ang tabi na dagat. So paano kayo nakadikit nun? Dikitan nyo isang platoon kayo, isang kumpanya? Isang kumpanya yan, sir. After doon, habang nakadikit kami, dumidikit kami, mga 300 meters, pinutukan kami kasi yung kalaban andon na sa bahayan, baksol doon. Anong action nyo nung pinutukan kayo? Nung pinutukan kami, sir, nagdapa kami. Ngayon, dapa, sabay volume fire. Doon ko naranasan kasi first time ko eh. Naranasan ko talaga first time talaga na putukan. First time na pumutok sa totoong kalaban, gira. Ngayon, nakabahan na ako. Ngayon, ang naisip ko, manalangin lang. Manalangin ako. Doon na, nag-ano yung pakiramdam ko. Doon na tumibay ba. Ngayon, parang wala akong maalala na takot o alala. Hindi ako nag-alala. Ngayon, doon na tumibay. Pagkatapos doon, sabi nila, abante. Ngayon, habang mabante kami, nakikita ng lead scout yung mga landmine. Dikit-dikit. Sabi namin, paano tayo ano dito kung puputok to? Ngayon, wala kami magawa kasi putukan na eh. Dumidikit kami. Buti na lang ang landmine, hindi pumutok. Araw yun? Mga anong oras? Mga umaga yan eh. Mga 6. Kasi naghintay kami doon eh. Mga alas 3 kami doon. Madaling araw. So, Nagliwanag. Wala pang undad sa inyo nun? Wala pa. Wala pa. So After noon, nung dumidikit kami, mga 100 meters na lang kami sa bahayan. Habang pinuputukan yung bahayan, dumidikit kami. Ngayon, nag-hold the line kami, sabay volume file na naman. Ngayon, habang naka-square miss kami, andun na pinuputukan namin ng kalaban, may narinig kami doon sa ibang tropa na na-snipe. Kasi nung pumutok siya ng mortar, na-snipe ng ulo na. Ngayon, sa akin, nawala na yung takot ko. Ngayon, ako pa yung nag-unang magsilip. Private kami. Kasi wala na eh. Nung private kami time na yun, ano talaga? lumalaban na rin. Lumalaban na. So, ang kalaban, panaibod yung fire pala sila? O gumaganti rin sila? Gumaganti lang kasi marami kami. Ngayon, ang technique ng kalaban doon, hit and run. Ang nakita ko ng last na habang tumatakbo, pumuputok. Yung Kalaban. Ngayon, doon, dahan-dahan na sila paalis. Uwi. Yung area na yun? Area. Kasi, Inalisan nila? Kasi, ang time na yun, nagsigaw na assault. Kasi hindi kami makatiis eh. Umassault kami. Buti na lang kalaban, umigsit na. Kung hindi umigsit, kasi open, kami, hindi sila umigsit,
may na-wounded siguro sa amin. Yung nakita namin, isa lang nung napatay ng kasama namin na ISIS doon. Ang na-recover nyo doon? Isa lang na pala. More or less gaano karami yung ISIS doon? Mga ano mga estimated, mga 20. Mga 25, gano'n. 25 sila. Kumusta naman ang tropa? After yun, nang doon na kami sa area ng kinampuhan ng kalaban, andun, may kaba pa rin, kaso alerto. Alerto talaga kasi puro landmine sa paligid namin. Pero walang wounded sa tropa? Sa amin, meron yung nadaplisan dito sa likod. Sa likod? Sa likod. Tapos ang result sa recovery nyo? Sa result, accomplice kasi ano isang tamaan sa amin, isa din sa kalaban. Pero patay na yung kalaban? Patay na. Kalaban. Wala na kayo? Wala na kasi sa akin, nung nakita ko, habang umiiksi sila, nagre-recover sila ng mga gamit. Sa una pa lang nakita ko kasi pag assault, andun ako sa unahan. Nawala talaga yung takot ko nung simula na nanalangin ako. Kami pa yung assault Kami pa yung nagsabing assault Kasama, dalawang kasama ko. Yung kabas ko din, si Benedicto. Assault, buti na lang kalaban, umiksit na. Pero paano yung grupo nyo, yung team nyo? Iniwan nyo? Hindi pa namin, andun. Nung pag andun na kami sa, ng kinampuan ng kalaban, pagtingin namin, andun na, sumusunod din. Parang kayo yung dalawa yung... Kami yung dalawa. Kasi yun, hindi ko talaga makalimutan kasi nung private kami, parang isip namin na yung grabe yung ginagawa ng mga senior namin. Ngayon, doon kami bumawi. Sa gira. Ngayon, yun ang hindi ko makalimutan talaga na masalt kami talaga kasi may yung nagsabing assault. Pag sabing assault talaga, kami yung dalawang nagsabi na assault. Kami magkabats. Kayo ang nagsabi? Hindi yung leader nyo? Wala. Kasi nung sabing assault, tambay mo na. Sabi, tambay. Ngayon, tuloy namin. Tingin namin, wala pa yung tropa. Ngayon, mamaya, andyan na. Kasi nakita nila kami. Pero wala na. Kasi yung kawit kayo talaga anak niyo. Bakit nawala yung tapang mo doon? Nag-joke sa'yo na parang suicide na rin yun. Hindi. Kasi sa una yun ang sabi ko sa una. Nung first na pagdikit namin, putukan na, doon na, bumaba yung grabing takot ko. Grabing alala ko. Ngayon, nanalangin ako talaga na sabi ko, Panginoon, ikaw na ang bahala sa buhay ko. Ikaw man ang inaasahan ko. Sana walang mangyari sa amin. Ngayon, nawala na yung takot ko. Sabi, assault. Di paling matamaan ka. Wala nga ako yung naisip na matama noon kasi yun talaga yung lagi ko sa isip ko. Puputok pa rin yung kalaban nun. May mga kalaban pa rin. Buti na lang yung kalaban. Ang kalaban wala na. Buti na lang kasi hindi namin alam kung andyan pa ang kalaban. Ngayon, ang namin, move by bounce. Ang kabas ko sabi na kasi magkasama kami sa isang team sabi na sa akin, Sing, assault. Ako naman ang mauna at sunod-sunod tayo. Ngayon, sa puno ng nyug, una siya man kasi single shot kasi ginawa ng machine gun yung 14. Single shot lang siya. Ngayon, putok papak. Andun siya. Ngayon, abanti naman ako. Putok naman siya kahit single shot, basta putok lang. Ngayon, hanggang dinigitan namin yung baksol ng kalaban. Buti na. Baksol kasi ang pinagduyanan nila, ganito, flat na lupa. Ngayon, naghukay sila. Kaya pala sila hindi natatamaan kasi naghukay sila ng pagduyanan nila. Ngayon, doon lang siya magduyan. Baksol din yun.
Ano yun? Kampo yun? Bahayan. Bahayan. Bahayan yun na ano. Pero wala ng mga tao. Wala nang tao kasi doon na sila natakot nung pinutulan nila yung ulo ng isang sibilyan. Kasama ng sibilyan. So, after nun, anong kasunod na nangyari? Ang kasunod doon ay ano security kami sa area. Okay. Ngayon, i-recover namin kung ano yung pwedeng i-recover. Ngayon, andun sa isip ko, ano pa rin, hindi huwag magkumpinsa. Kasi nung time na yon, may nahila na tansi, pumutok. Landmine, nakapaligid pala yung landmine sa kampo nila. Buti yung dinanan namin, hindi pumutok. Kasi alam ng kalaban na darat may pupunta talaga na sundalo. Hindi ka na naman na pinagalitan ng mga senior mo sa sobrang tapang mo. Hindi. Kasi nawala na yun. Nawala na sa ano. Nawala na sa ano. Isip nila eh. Parang pinuri pa kami na utangin na. Ayaw talaga magkabatsa. Ngayon, parang nakita ko na medyo okay na yung relasyon namin sa tingin namin. Tingin nila sa amin. Kasi private ka, pag private ka, mas mamal ka, di ba? Yes. So, andyan sa'yo na photos, lambing, andyan sa'yo yun. Pero nung pinakita nyo ng gano'n, nakita namin na medyo okay na yung tingin nila sa amin na kahit pala ano, depende sa tao pala. Depende sa ano. Tapang. Diskarte. Diskarte. May diskarte kasi sabi na puno-puno. Assault, kaso puno-puno. Ayun. Yun talagang memories na hindi ko makalimutan. Grabing pasalamat ko talaga sa Panginoon. Kasi yun yung pinakaunang encounter sa pagsiservisyon. Tama. Yung pinakauna. ISIS pa. ISIS. Pa yung kalaban mo. Anong resignation mo? Designation ko. Tapos ka na rin mag-team leader, diba? Tapos na. Parang team leader din ako sa akin. Kaso may iba din akong ano. Pero tapos ka na sa team leader, diba? Tapos na. Sa pagdadala ng tao mo, ano yung hindi mo makalimutan naman ang karanasan, lalo na sa ikaw, na ikaw yung nagdala ng tao? O sa operation? Hindi ko makalimutan yung pag-alala mo sa tauhan mo. Anong inuuna mo pag-encounter sa tao mo? Anong unang titignan mo sa ingatan ko yung safety nila at sa tamang mindset nila. Stricto ka sa bundok compare sa baba? Dito sa hindi ako strict sa bundok. Medyo strict ako sa bundok. Kaso sa baba, doon ako stricto. Kasi pag dito ka sa baba, stricto, mas sila doon sa bundok. Mas makita nila mas i-apply nila. Kasi sa bundok, sila yung dapat pakinggan kung ano yung suggestion nila. So, open ka sa mga open. Kung ano suggestion nila? Kung suggestion nila, binalidate ko. Kung okay. Fights. Ano yung unit na hindi mo makalimutan? Ang unit na hindi ko makalimutan, siyempre, dito sa Ranger 17. 17, ilang years na.
Diyan ka na lumaki talaga. Diyan ako lumaki. Doon ako nakaranas ng mga encounter, mga Ang daming encounter. daming encounter, mga disciplinary action. Daming natutunan. Ano yung accomplishment mo sa unit mo? Hindi mo makalimutan. Sa accomplish ko sa unit bilang nagsimula sa private, Nalampasan mo nga. lampasan ko yon sa designation, mga guide. Kung anong inutos sa'yo. Kung ano inutos sa akin, andon, tinitanan ko, Gagampanan. gagampanan ko na i-hit talaga yung best. Ano yung pinakamahirap at pinakamagdramang araw mo nung nasa Pilipinas? Pinakamahirap yung yung malayo ka sa sa pamilya mo. Yun lang talaga. Pinakamahirap. Kasi yun, wala. Pinakamasaya araw. Yung pinakamasayang araw ko dito sa serbisyo, yung ma-accomplish mo yung mission mo Kung may binigay sa'yo na mission, tapos na-hit mo, yun ang pinakamasayang araw ko. Sa training, ano yung hindi mo makalimutan na karanasan mo sa training? Lalo lang yung down na series. Sa training naman, hindi ko makalimutan yung mga pagdisiplina sa Paano mo na-survive ang training? Ano yung mga diskarte sa training mo? ang diskarte ko lang yung para ang iniisip ko lang na para din sa akin yung itong training. Hindi itong training, train ako para doon sa next na future ko, mission. Sa pagsiservisyo sa bayan, kung may mensahe ka sa ating mga kabataan na nag-aaral, anong mensahe mo sa kanila? Ang mensahe ko lang, kung nahanap mo na yung passion mo, tulad ng kung hindi ka man makapag-college, mag-short course ka na, hanapin mo na yung passion mo. Kung passion mo na makatulong sa bayan, hanapin mo yung passion mo. Kung ikaw ay magaling sa driving, edi pasok ka na sa sundalo para ikaw ay yun ang skill mo. O, ang isa, yung hanapin mo yung passion mo. Kung ano ba yung gusto mong itulong sa bayan nito. Tulad ng kung magaling ka sa internet, di doon ang mo, gawin mo ang best mo para maghanap ka ng trabaho na nakaayon sa passion mo para matulungan mo yung bayan. Sa mga gustong magsundalo, Sa mga gustong magsundalo gusto natin magsundalo para makatulong sa bayan. Ngayon, para mas marami pa kang maitulong at madali kang makuha, mag-aral ka ng mabuti. mabuti. Tulad sa kung hindi ka makapag-college, punta ka sa TESDA. Dami diyang pag-aralan mo kasi hindi lang driving, hindi lang computer. Marami dyan sa kung paano, hindi lang sa computer. Kung tulad ng mekaniko. Ang dami kang maitulong sa army. Pero bago yan, magpalakas mo sila. Siyempre, kung kasama din yan sa healthy physical fit, dapat kung gusto mong magampanan mo yung trabaho mo, dapat physically fit. Kung hindi ka physically fit, hindi ka akma sa kasi gusto mo, kasi may marami kang mararamdaman, baka
hindi mo nakontrol yung mga pinagbabawal ng doktor, di madali kang doon ka lang sa hospital. Bagsak ka na. Doon ang bagsak mo sa hospital. Kasama ka ba sa Marawi? Hmm. Ano ang kwentong Marawi? Ang kwento ko sa Marawi, parang ano lang drama eh. Doon ko naisip yung sabi nung nag-a-apply ko, sabi nila, kung gusto mong magkaroon ng drama sa buhay mo, magsundalo ka. Kung gusto mo yung magkaroon ng buhay na masarap, magpulis ka. Sabi ko, puta, gusto ko atang maggawa ng drama sa buhay ko eh. Ngayon, doon ko napatunayan sa Marawi, nung pagpunta namin. Habang nagmo-move kami, may nauna, may nahuli. Ngayon, makita mo yung natatamaan. Pag may natamaan, evacuate. May magtingin. May magtingin kung buhay pa o kaya pang agapan o gamutin. Kung hindi magapan, doon. Tapos, habang dumitikit sa pader, parang sabi ko, ganun talaga. Parang ito yung napapanood ko sa Iraq. Doon sa Iraq, doon sa Iran. Kasi ang kalaban nagsisigawan na sa building. Diyan sa ibang building. Nagbabato ng gas. May apoy. Doon ko. Tapos, hindi ko kuludin. Kasi ako gunner ako yung taga-tibag ng simento para mapasukan ng tropa. Sa awa ng Diyos, hindi ako nadapnisan kasi sa Marawi. Kasi ako yung taga-butas. Pag magbutas kami ng ganito lang, ipasok yung 60 gunner, tapos doon na. Targetin yung gustong butasin. Habang pinuputok, may pumipitik na naman sa likod. Muntik pa akong napitik yan Kasi nung una, pasukin sa namin doon sa building. Ngayon, yung nauna, EOD. Pagpasok ng EOD, napitikan. Ngayon, natumba. Hinila namin. Doon na kami nagbutas magbutas lang kami na maliit para hindi kami makita. Doon. Hindi kami titigil hanggat yung hinihit kasi namin yung eskwelahan na college, mataas, high ground yun Dapat talaga i-hit yun. Ngayon, yun talagang foresight namin i-hit para makapatong doon. Doon na. Kasi doon ang pinaka-highest elevation doon Pag ma-hit mo yun, pwede ka nang magtambay doon. Pwede na yung doon na lang, mag-snipe sa baba. Yun ang hindi ko din nakalimutan na na-accomplish namin ang mission namin doon. Pero ano yung pinaka-sobrang kinabahan ka nung araw ng time na sobrang malapit sa kamalasan ng time doon? Kasi ang tagal ng hira doon Siguro may pinaka-the worst na sobrang kinabahan ka talaga doon. Sobrang doon ako sa yung pinaka-makabahan doon ako sa muntik akong tamaan nung pag-ano namin kasi lusot kami ng building Nung lumusot kami, may kalsada doon. Ang sabi, huwag kayo munang lusot dyan sa kalsada, magtawid kasi may landmine doon. Ngayon, paunahin niyo yung mga EOD. Nung pagpasok ng EOD, doon na snipe. Ngayon, ang sabi ng CEO namin, i-recover yung na-snipe. Pag namin doon, paghila, nakapitik na naman. May pumitik dito sa namin likod. Ngayon, doon kami nakabahan. Kasi, butam na i-snipe tayo
Ngayon, ang ginawa namin, nagbutas lang ng Butas talaga. butas talaga sa simento sa kabila para makuha. Hindi pwede yung gilid-gilid. Hindi pwede kasi kung makita ka doon, snipe ka. Sa pangalawa, doon sa namin pag-assault, doon ako na sa pag-assault namin. Kasi hindi mo alam yung kung ano yung dadatnan mo sa building. Pag-angat, Ano meron doon? yung pagkatapos na yung recover doon, tapos next naman na building, pag-angat namin doon sa high ground na may bahay, pag-angat namin, open yun open. Hindi namin akalain na may nag-i-snipe doon. Pag buti, hindi pala makita dito sa kabila. Habang ini-snipe na kami, tumakbo kami sa kabila, doon na, nagtigil yung snipe na. Pero sa sobrang tagal ng gira sa Marawi, hindi ba minsan naisip mo na parang umayaw ka na? Naubusan ka na ng hapang? May time ba na gano'n? Wala akong naisip noon Kasi yung Habang tumatagal, tumatagal. habang tumatagal, lang, parang enjoy. Enjoy lang kasi nung time na yun, wala pa akong asawa Nung time na yun? Wala pa akong asawa. Siyempre, wala kang maisip na Baga, bahala na. Bahala. Hindi, parang enjoy mo lang. Sabi ko yung isip ko lang. Paano kayo nahayan mo na din? Sa high moral lang namin nung sabi, sige, pwede kayo mag-process. Yung high moral namin Tapos, budol fight. Nag-budol fight din kami. Ibang talaga. Pero proud ka na isa ka sa hero sa Marawi. Proud ako. Proud ako mate. Kasi sa unang bugso pala ng counter, doon ko na ilagay sa isip ko na kahit anong mangyari, tuloy pa rin yung mission ko. Wala akong habang ano ang maitulong ko, binibigay ko. Nung pag sabing, ikaw, doon ka, ikaw yung isang may lagay doon sa team na mag-assault doon. Yung naisip ko na, wala akong, ikaw nagdadalawa. Sige, parang gusto mong ikaw yung para matapos na yung gira. Kasi dun naawa din ako dun sa mga civilian na NAVDAC. So, nandun pa rin talaga yung awa sa mga Andun. civilian, sa mga nadadamay. Pero yung mga suporta naman ng mga taong bayan sa inyo, sa loob, nakaabot naman. Nakaabot naman ang mga Sinabi ng mga simple. mga simpleng may simpleng naabot din namin ng mga pagkain. Pero gaano kahirap sa inyo yung gera? Gaano kadikitan ang gera sa mga Sa padero? pader to pader. Kasi naranasan namin yung pagbato nila ng yung bote ng gasolina. Nagsiga nung nung binato kami, sabi namin assault. Akala nila assault Yun pala atras Kasi kung mag-assault ka doon, abangan ka doon. Ngayon, ang sabi namin, sigaw ng assault para backtrack na tayo dito. Kala niya, uma-assault tayo. Doon pala, backtrack na sa mag-maneuver tayo. Doon sila nalito. Kasi Sumisigaw din sila. sumisigaw.
Sabi nila, yung mga sundalo, bansot, mga takot. Yun ang sinisigaw nila. Kala nila, may isa lang kami. Kasi gusto nila na, ano ba, challenge kami. Yun pala, ang technique nila, kung i-challenge kami na masalt, andun sila, nakaabang lang sa maliit na butas. Kung may papasok, putok. Yun ang kadikit yung marami. Yun talaga, no? Hindi mo na hinahanap yung window. Nandiyan na sa'yo. Tulugan mo lang. Bukas ulit. Oh, bukas kasi, tinan mo, pag hindi kami makatulog doon eh. Walang tulugan. Maraming panibago siguro sa katawan nyo doon, no? Pagkatapos. Amoy patay ka doon eh. Kasi Yung ba? yung pinagtulugan namin doon, nung hinit namin yung Dansalan College, may ano man doon, puro utak, yung utak ng tao. Kasi hinukay yung ano eh. Kumusta ka na ngayon? Sa ngayon, okay, maganda na ngayon. Okay na. Okay ka naman dito. Na, So, yun na sa akin. I guess kung may dadagdag ka pa. wala naman kami dito. Marami na. Maraming salamat. At yun lang, maraming salamat sa oras na ito, sa opportunity na pagpapahayag ko ng mga naranasan ko. Salamat. Ayos. Ano, te? Puta, ganda ng ano ba? Yung mga gusto kong Ang hindi ko nakalimutan, sir, sa unang assign namin sa Basilan. Yun ang unang deploy namin nung private kami, 2014. ano yung kalaban nyo doon? Ang kalaban namin doon, sir, ay ISIS. ISIS. Tama. So, paano yan? Paano nangyari? Ang ISIS ay sinakop nila yung 3 barangay doon sa Tuburan. Ngayon, yung detachment ng police, pinalitan nila yung flag kasi sinakop na eh. Pinapatay yung ibang police doon sa detachment. Ngayon, nagkaroon ng mission ng ranger na i-terminate yung ISIS doon. Kasi Sinong nagdala sa inyo? noon ay sa kumpanya namin si Captain